Welcome back sa Free Thinking Pinoy Channel. Sa video ito, may kilala nyo ang 5 hayop na magaling mangloko. Una sa ating listahan ay ang pinakamabait raw na hayop, ang mga daga. Ito ang listahan ng makukulit at malokong hayop kaya imposibleng hindi kasama rito ang bubuwit. Matatalino kasi ito at may paraan para makaiwas sa kalaban. Gaya ng daga na ito na nagtago sa binti ng tao para iwas kay muning. Ito naman ang daga na nagkukunyaring patay para tantanan na siya ng pusa. Paano gaganahan ng pusa na ito na kainin ng daga na ikot ng ikot na parabang siraulo? Normal sa daga ang makaisip ng paraan para makatakas dahil isa rin ito sa pinakamatalinong hayop. Pero kung minsan, parang nasusobrahan na ata sila ng bibo dahil sa nakakabaliw na estilo nila para makatakas. Naisip ko tuloy, siguro sa mga daga ginaya ni Harry Houdini ang kanyang magic tricks. Kilala nyo ba si Harry Houdini? Siya lang naman ang isa sa pinakamatagumpay at batikang magician na sumikat noong 1920s. Isa sa pinakasumikat niyang magic trick ay ang husay niya sa pagtakas sa mga kadena kahit itali pa ang kanyang buong katawan. Meron din siyang performance na itinali ang kanyang paa at binitin siya ng patiwarik habang ang mga tao ay pinapanood kung paano siya makakatakas rito. Namangha ang mga tao nung napanood nila ito dahil sino ba naman ang kayang tumakas sa ganitong kondisyon. Dahil sa talento ni Harry Houdini, nabuo ang katagang escape artist, tanda ng husay niya sa pagtakas. Ganon din naman ang mga daga. Minsan nahuli mo na pero nakatakas pa rin parang si Harry Houdini. Kaya sa tingin ko, ang mga daga ang tunay na escape artist sa mundo ng mga hayop. Oo nga pala, kung mahilig ka sa mga YouTube channel na may kinalaman sa mga hayop, dapat ka mag-subscribe sa Free Thinking Pinoy Channel. Aasahan ko yan na pipindutin mo ang subscribe button ha. Susunod sa ating listahan ng malulokong hayop ay ang paborito nating kasama sa bahay. Ito ang mga aso. Hindi ba minsan sobrang nakakabaliw yung kinikilos ng mga aso na parang akala mo komedyante sila? Gaya ng aso na ito na nagpatay-patayan para hindi siya putulan ng kuko. There she goes. She's dead. Ito naman ang aso na nang-agaw ng pagkain sa mga nagkakagulong aso. Sa tingin ko, ito na ata ang pinakamalokong aso na nakunan sa video. Akala ng mga tao sa paligid, patay na yung aso kasi nga hindi na siya gumagalaw. Mukhang nakakaawa, no? Oo, namatay. Dipatay ni ko ni Max. Dipugaw ni Max. Ni Dool na, ni Dool? Awag kita bangkim. Maya-maya lang may lumapit na tao para kunin yung aso. Pero it's a prank! Buhay pa pala yung aso. Niloloko lang pala tayo nun. Ang sarap makipaglaro sa mga aso, no? Naisip ko tuloy, parang ang sarap pumunta dito sa lugar na nakita ko sa social media. Ito ang Barking Blends Dog Cafe. Dito sa Quezon City, matatagpuan ang isa nilang branch. Pwede ka ritong kumain at makakasama mo ang kanilang koleksyon ng mga cute na aso. O diba, sulit ang bayad mo dahil bukod sa nabusog ka na sa kanilang pagkain, nakabanding mo pa ang mga wonder pets. Bagay itong puntahan kung wala kang alagang aso sa bahay nyo. Para sa akin, mas gusto ko yung coffee shop na pwede kang makipaglaro sa panda. Mas makikitan kasi ako sa mga panda. Kung ikaw ang papipiliin, ano mas gusto mo? Coffee shop ng mga panda o magkape kasama ng mga aso? I-comment mo na yan sa ibaba nang mabasa namin. Kung natuwa ka sa pagiging maloko ng mga aso,
Hintayin mo ang susunod nating contenter na baka tumaas ang balahibo mo dahil sa kanilang kalupitan. Ang tinutukoy kong hayop na sobrang lupit ay ang insektong nakikita mo sa video. Ito ang Acanthaspis petax, isang uri ng assassin bug. Ang assassin bug na ito ay mahilig kumain ng langgam at kapag tapos na nilang sipsipin ang laman loob ng kanilang biktima, idinidikit nila ito sa kanilang likuran. Kaya nilang magbuhat ng hanggang 20 patay na langgam. Napaka-extreme at para silang halimaw sa mga horror movies. Kasali sila sa ating listahan ng malokong hayop dahil itong mga patay na langgam ang kanilang ginagamit para hindi sila kainin ng mas malalaking hayop gaya ng ibon. Kasi nga, sino bang gaganahang kumain sa insekto na maraming bitbit na patay na langgam? Tsaka, mas nakakapag-camouflage sila sa paligid dahil sa kanilang kulay. Kung may dadampot sa kanilang likuran, bibitawan nila ang mga langgam para makatakas sila. O di ba? Malokong insekto. Alam mo, parang naalala ko tuloy rito yung bag na nakita kong binibenta online. Yung payong na pwede mong i-install sa backpack para pwede kang maglakad nang hindi hinahawakan ng payong. Maganda itong imbensyon kung ayaw mo ng marami kang hinahawakan pag naglalakad. Merong ibang payong na medyo bulky kaya ang laki tignan ng kanilang bag. Gusto mo rin ba ng ganitong payong? Ako? Oo, kasi kapag hawak ko yung payong ko, palagi ko nawawala at kung saan-saan ko naiiwan. Ang nakapasok sa top 2 ng ating kompetisyon ay ang malokong ibon na ito. Sila ang weaver bird. Kamamanghaan mo ang husay ng mga ibon na ito dahil kaya nilang gumawa ng magagarbong disenyo ng pugad. Kaso nga lang, may mga araw na may ahas na aatake para kainin ang kanilang inakay o di kaya yung itlog. Para pigilan ito, nakaisip ng tusong paraan ang mga weaver bird para hindi makain ng ahas ang kanilang anak sa loob ng pugad. Gumagawa ito ng sikretong pintuan papasok sa loob. Tapos, gumagawa ito ng pangalawang peking entrance para dito papasok yung ahas. Parang ganito yon. Papasok yung ahas sa malaking butas sa pag-aakala na ito ang daanan, pero doon niya mapapansin na wala namang laman yung pugad. Pero ang totoo, mayroong pangalawang butas na hindi nakikita ng ahas at yung entrance na yon ang tamang daanan papunta sa mga itlog, kaya naging ligtas ang anak ng mga ibon. Dahil dyan, aalis na lang yung ahas dahil sa maling akala. O diba? Sabi ko sa'yo, maloko tong mga ibon na to. Sa tingin ko, maski ang mga tao ay ginagaya ang estilo na ito. May mga bahay kasi na nagpapagawa rin ng sikretong pinto para hindi makapasok ang mga trespasser. Gaya na lang ng isa na ito na akala mo ay pader pero pintuan pala. Ito naman ang pintuan na nasa sahig. Ang galing, di ba? Pwede ka dyan magtago pag may maraming zombies. Ngayong napanood nyo na ang 4 sa pinakamalokong hayop, oras na para makilala ninyo ang nakakuha ng numero 1 pwesto. Ang hayop na ating babansagan bilang pinakamaloko ay ang hayop na sa unang tingin mukha lang ordinaryo. Ang hindi nyo alam, meron itong masamang pinaplano. Ito ang mga cuckoo bird. Sila ang nakakuha ng top 1 spot dahil ito ang may pinakamasamang prank sa lahat. Mahilig kasi itong mangitlog sa pugad ng ibang ibon, tapos yung ibang ibon na ngayon ang magpapalaki at mag-aalaga sa kanyang anak. Ganito kasi yan, magsisimula ang lahat pag merong buntis na cuckoo bird. Kesa gumawa siya ng sarili niyang pugad, maghahanap ito ng pugad ng ibang ibon, tapos doon ilalagay ng kuko yung itlog niya sa pugad ng iba. Kukunin pa ng cuckoo bird yung isang itlog para hindi magtaka yung may-ari ng pugad kung merong nadagdag sa mga itlog. Pagdating ng may-ari ng pugad, wala siyang kamalay-malay na meron na palang isang itlog na hindi sa kanya kasi nga magkakulay lang naman at magkasing laki yung pinalit na itlog. Sa ganitong paraan, hindi na kailangan pa ng kuko na alagaan ang kanyang anak kasi gagawin na yun sa kanya ng ibang ibon. Kapag napisa ang itlog ng kuko, itutulak nito paalis ng pugad yung mga itlog
Kasi hindi naman niya yon mga kapatid. Tsaka mas gusto ng sisiw na ito na wala siyang kaagaw sa pagkain. Ang lakas naman ng loob niya na itapon yung mga itlog, samantalang hindi naman siya ang tunay na anak ng nanay na ibon. Pagkalipas ng 1 linggo, medyo malaki na yung anak ng kuku. Pero wala pa ring malay ang kawawang ibon na ito na hindi naman niya anak yung pinapakain niya. Mautak at maloko ang mga nanay na kuku bird dahil hindi sila nahihirapan sa pag-aalaga ng kanilang anak. Kasi nga, gagawin niya ng ibang ibon para sa kanila. Kapag lumaki ang sisiw na ito, gagawin rin nila ito pag sila naman ang mangingitlog. Ang tawag rito, brood parasitism. Kasi para silang parasite na gumagamit ng ibang hayo para palakihin ang kanilang anak at gawain yan ng lahi ng mga kuku birds. Maski dito sa gubat ng Pilipinas, merong kuku na native sa ating bansa at gumagawa rin sila ng ganitong krimen. Ito na ata ang hayop na may pinaka nakakalokong diskarte sa buhay, kaya naman sila ang ating tatanghalin bilang pinaka-extreme. Ngayon, andito na tayo sa ating shoutout portion. Hello kay Joanna Lynn. Hello rin kay Joven TV. What's up kay Syke B. Bacalya. Shoutout kay Sean, Cleo at Yasin Torregosa. Jonel Ray M. Balsita. At advance happy birthday kay Daryl Buranday. Oo nga pala, ngayong April 8 ang ika-5 anibersaryo ng Free Thinking Pinoy Channel. Grabe no, 5 years na pala tayong magkakasama. Maraming salamat sa panonood at sa walang sawang pagsuporta. Kaya kita-kita tayo sa susunod kong video upload. Paalam! Hello mga ka-FTP, ako si Nomer at nagpapasalamat sa inyong panunood. Kung nagustuhan nyo ang video ito, subscribe na sa FTP channel. Don't forget to hit the subscribe button para updated ka sa mga bagong videos. Paalam!